Okay, so hello there. Kamusta kayong lahat? This is Real Talk. So basically ngayon, I'm still getting over my sore throat. So medyo paos pa yung boses ko. I just got sick last 2 weeks ago. I still have a little bit of it. Pero napanood ko in full yung debate ni Caio at ni Melo Yap yesterday. Ulit nga. No, hindi na. No. I'll just keep going. So, ito na. I'm just gonna give my opinion sa nakita akong debate. I think overall, okay naman yung debate. Let me think. Okay. Mahaba kasi ito eh. Like, I'm not gonna play the whole thing. I just wanna focus on the things that I think was important. Okay. So, buti na lang dito may time check. Okay. Sa opening statement ni Melo Yap. Sorry, isa po muna Melo. Ano na ba to? Game natin 20 minutes na? Oh, wait lang. Bago ka magsimula, timer. mag-ano ako ng timer. Wait lang. Oh, sige. So, asa yung timer natin? Oh, whenever you're ready Oh, sige. Ay, magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid. Melo Yap po. Ito, dito, like, man, akala ko yung papakita ng video is only like a minute or 2 minutes long. But the whole thing is more like 8 minutes. I've never seen sa simula ng debate na nagpakita ng video that long. I think it's okay, mga 2 minutes, 3 minutes. Pero ang haba talaga ng video na ito eh. Which is not good. Dapat siya ang nag-explain, not the video. Because that just shows na either he's lazy or hindi niya pinag-aralan to ng maayos. That's why he doesn't want to speak in front of the camera. Pero mahaba to eh. Bibigyan ko muna kayo ng konteksto dito sa naganap na debate na ito. Matagal na po ito. Ang hamon ko noon, patutunayan ko na si Atty. Libayan ay isang sinungaling. Nag-umpisa pa ito nung kinontent niya si Nico David about sa dangerous influencer. Nung sinabi kong Libayan, kasama ka dyan, sumagot ito si Michael Machate. Sabi niya, hindi rin kasama si Libayan doon. Dinidinay niya na parang hindi kasama sa dangerous influencer si Libayan eh. Kaya ang sabi ko, patutunayan ko na si Atty. Rani Randolph Libayan ay isang sinungaling. At hindi lang basta sinungaling. Deceiver, liar, brutally liar. Mandoloko. Yan, kumbaga nasa superlative degree na itong si Libayan pagdating sa pandoloko, sa pagsisinungaling sa mga tao at sa kanyang mga subscriber at sa kanyang mga kliyente, maging sa korte. Kita nyo kung gaano itong tao ito, kadelikado itong tao ito. Ngayon, eto, nung hinamon ko si Michael Machate, ang ginawa niya para lumaban, akala niya kasi tatakas ako eh. Kasi alam niya, hirap siya ipagtanggol yun. So ang ginawa niya, dinugtungan niya ng isang paniniwala, isang topic na hindi ko naman paniniwala.
Kaya ngayon mga kapatid, titindig ako sa isang topic na hindi Ayun, ko sabi, back to pinaniniwalaan. Pero for the sake of arguments, yun ang Reaction. titindigan ko ngayon. Okay? Ano ba yon? Ang dinugtong niya, ang topic ko, patutunayan ko si Atty. Rani Randolph Libayan ay isang sinungaling. Kapalit naman nun, yung isang topic niya. So lumalabas dalawa ang topic. Ano yon? Patutunayan ko naman na si Rapi Tulfo ay hindi sinungaling. Kaya ako sinabi na hindi ko po topic yan dahil hindi po yan ang paniniwala ko. Ito po ang paniniwala ko. Tignan po ninyo ha. Papakita ko lang. Huwag nawang mangyari. Sa Bible po ito. Oo, bagkos pa nga ang Diyos ay tapat. Tatapwat ang bawat tao'y sinungaling. Gaya ng nasusulat upang ikaw ay ariin ganap sa iyong mga salita. So, ang bawat tao pala ay sinungaling. So, bakit titindigan ko ngayon na si Rapi Tulfo kung ang paniniwala ko lahat ng tao ay sinungaling? Topic po niya yan. Uulitin ko ha, hindi ko po topic ito. Pero for the sake of arguments, para lumaban lang ito, kinol ko yung hamon niya. Ngayon, eto na. Gano'n naman pala ang paniniwala mo, Melo Yap. Sinungaling naman pala lahat ng tao. Ba't patutunayan mo pa na si Libayan ay isang sinungaling? Kasi si Libayan po ay hindi lang basta sinungaling, manloloko pa. Ulit nga. EVE Online on Mac immerses you in a universe with thousands Para sigurado tayo. Ay, magandang araw po sa inyong lahat. Tindigan ko ngayon. Okay? Ano ba yon? Ang dinugtong niya, ang topic ko, patutunayan ko si Atty. Rani Randolph Libayan ay isang sinungaling. Kapalit naman nun, yung isang topic niya. So lumalabas dalawa ang topic. Ano yon? Patutunayan ko naman na si Rapi Tulfo ay hindi sinungaling. Kaya ako sinabi na hindi ko po topic yan dahil hindi po yan ang paniniwala ko. Ito po ang paniniwala ko. Tignan po ninyo ha. Papakita ko lang. Huwag nawang mangyari. Sa Bible po ito. Oo, bagkos pa nga ang Diyos ay tapat. Tatapwat ang bawat tao'y sinungaling. Gaya ng nasusulat upang ikaw ay ariin ganap sa iyong mga salita. So, ang bawat tao pala ay sinungaling. So, bakit titindigan ko ngayon na si Rapi Tulfo kung ang paniniwala ko lahat ng tao ay sinungaling? Topic po niya yan. Uulitin ko ha, hindi ko po topic ito. Pero for the sake of arguments, para lumaban lang ito, kinol ko yung hamon niya. Ngayon, eto na. Gano'n naman pala ang paniniwala mo, Melo Yap. Sinungaling naman pala lahat ng tao. Ba't patutunayan mo pa na si Libayan ay isang sinungaling? Kasi si Libayan po ay hindi lang basta sinungaling. Ito, mali na eh. Pag sa debate, like if you use lahat, tapos yung yung sinasabi mo na, kasi when you use the word all, kasama ka dun eh. Especially, lalo na sa sinasabi nitong si Melo Yap na sinungaling. So, damay talaga siya dun. Okay? Wala na't na yun eh. You should not use that. Dapat may basis ka pang iba eh. Hindi mo lang ginamit yung sa Bible. Tsaka sa Bible yung sinasabi parang kinukumpara, comparing God to people. People are liars compared to God. Okay? Like, people are more of a liar compared to God. Pero, there's still truths that we can talk about. Katulad ng law of gravity. Katulad ng there's 24 hours in one day. Those are truths that we know that's true. So, yung sinasabi ni Melo Yap na compare sa Bible is comparing people to God. People are liars. Okay? But even though people are liars, you can still find truths. Loloko pa.
manloloko, sinungaling, deceiver, brutally liar. Pakinggan ninyo ito may papanood lang ako sa inyo sandali, tapos diyan tayo magsisimula. It's so difficult for me to lie even with small things. Ayan, it's difficult for me to lie, even small things. Yan ngayon ang patutunayan ko, na hindi mahirap para kay Libayan ang magsinungaling kung hindi itong abogadong ito ay nuno ng sinungaling. O tuloy. Kahit tanungin mo sa misis ko, tanungin mo sa mga magulang ko, kung meron akong problema, it is because sometimes I'm brutally honest. Yun, that became my problem. I call a spade a spade. Sometimes I'm not even empathic. Yun yung sinasabi nila sa akin. Because that's my character. It's difficult for me to lie. That's how my parents brought me up. Kaya, even with my friends, pag sinabi kong hindi ako pupunta ako, I have to go. Magagalit si Atty. Magalong, pero sabi ko, I have to go. Ayan. So nakita na ninyo rito, hirap daw siya magsinungaling. Ngayon, titignan natin kung hirap ba siyang magsinungaling o talagang nasa dugo na niya ang pagiging sinungaling. Ano ito? May papakita ako sa inyo. Ito po. Pakita ko lang sandali. Why is everyone spiraling about YouTube banning ad blockers? Oh, yeah. Chill. You can just use Pi. This is Pi. It's a Ito. Ano ba ito? Ayan. Ano ba ito? Ito po galing Republic of the Philippines. Ayan. Regional Trial Court. National Capital Judicial Region, Branch 93. So nakita ninyo may branch na ito. So hindi ito pwedeng i-deny ni Libayan. Katunayan hindi ito pwedeng i-deny ni Libayan, meron pong kopya na ito si Libayan. Ano ba ito? Ayan. People of the Philippines, plaintiff versus Rani Randolph Libayan. Criminal case, cyber libel po ito, 3 counts. So hindi ito madi-deny ni Libayan. Ang kapal na lang talaga ng mukha mo, Libayan, pag dininay mo pa ito. Paano niya ito i-deny? Pirmado ito ng judge. Ayan, o. Evangeline Santos, acting presiding judge. Okay? Ano ba ito? Bibigyan ko ulit kayo ng konteksto dito. Si Libayan po at ang kanyang mga vlogger, dahil sa kanilang mga kasinungalingan, ay nakasuhan sila. Cyber libel. Ngayon, nag-issue ng warrant of arrest yung judge. Ngayon, itong si Libayan, alam niyo kung anong sinabi ni Libayan after mag-issue ng judge ng warrant of arrest? Pakinggan ninyo. Ang sabi rito, it was then that Atty. Libayan manifested that we're seeking the inhibition of the presiding judge because they filed an administrative complaint against for her, issuing the warrants of arrest before the cases were raffled, then handed over the motion for inhibition. Ano ibig sabihin dito? Ano si Libayan? Tinutulan niya, sabi niya, Judge, manloloko ka? Kasi bakit ka nag-issue ng raffle? Bakit ka nag-issue ng warrant of arrest nang hindi pa naman na-raffle yung kaso? Ibig sabihin, wala pa pala sa'yo yung kaso. Saan dito yun sinabi? Wala naman eh. Yeah, saan sinabi yun dito? Na sinungaling si Atty. Libayan? Wala naman. Paano ka nakapag-issue ng warrant of arrest? Mandaraya ka, Judge. Magulang ka, sinungaling ka. Yan ang akusasyon ni Libayan dun sa judge. Sabi rito, Atty. Libayan claims that his secretary, Roselyn Shero, Ms. Navarro, went to office of clerk of court of the Regional Trial Court of Quezon City. Sabi ni Atty. Libayan, yun daw kanyang secretary, na nag-request daw dun sa piskal na manonood ako ng raffle. Ano sabi? Manonood daw ng raffle. Ayan. Ay dito na tayo, Tagalogin na natin para mabilis Sabi dito, ano ngayon ang sagot ng clerk of court? Kasi naalarma yung judge, sabi niya dahil sa bigat ng akusasyon ni Libayan, sinulatan yung piskal. Piskal, ano masasabi mo dito sa claim ni Libayan? Ano ang sagot ng clerk of court? Ang sabi dito, July 7, 2024, sinagot ni Atty. Talud, ito yung sa clerk of court, via email ang sulat ng private prosecutor at pinasinungalingan ni Atty. Talud ang mga paratang ni Libayan. Nako, pinasinungalingan ni Atty. Talud yung kasinungalingan ni Atty. Libayan. Ito ang detalye ng sagot ni Atty. Talud. Ano yun? Based sa e-court system ng Quezon City RTC,
sinampa ang kasong cyber libel noong February 2028. Okay? At niraffle din ito on the same day. So hindi totoo na may raffle na naganap noong March 8 tulad ng claim ni Libayan. No? Kasi sabi na raffle same date eh. Walang record ang sinasabing letter ni Ms. Navarro. So katang isip lang pala ni Libayan ang paratang niya na nagpadala ng letter si Ms. Navarro. Paratang lang pala yun. Dahil sa mga kasinungalingan ito ay nag-file ng comment opposition ang private prosecutor sa motion for inhibition na inihain at sinabi ng prosecutor kanino kay Libayan sa kanyang comment opposition, it is clear that the administrative complaint, malinaw na itong administrative complaint ni Libayan is a concoction of lies and fabrication. Ano ang kahulugan ng concoction of lies and fabrication? Basahin natin dito. A concoction of lies is figurative expression used to describe a fabricated story. So dito, nag-fabricate si Libayan ng story. Untruth, hindi katotohanan, that someone has created, often deliberately, to deceive other. Nako, pandaraya, mandurugas. The word concoction implies something that has been carefully or creatively mixed or assembled, which suggests that the lies have been crafted in a strategic or elaborate way. So minekos-mekos din pala ito. Minekos-mekos din pala ito. Yung pandaraya ni Libayan, minekos-mekos din niya. So anong sabi rito? It is clear that the administrative complaint is a concoction of lies and fabrication designed to support otherwise baseless and unjustified motion to inhibit. The acting presiding judge that the lies, falsehood, and fabrication have no place in any submission in their employment constitute a serious transgression of CPRA. Paglabag pala yan sa rules nila. Sinang-ayunan ni Judge Santos ang comment ng We're Starts. gonna move forward. Hollywood Casino Columbus, where winning moments never end. Feel the rush as the alarm sounds and everyone sees you. It's now. Okay na? Yan. Sige. Okay. Melo, yung sinabi mo ba ang basihan mo is lahat ng tao ay sinungaling? Sabi mo kanina? Saan? Sa tindig ko? Sinight mo yung Romans 3, correct? Yun ang nasa Bible. Okay. Ang English version, ang English version nun is there is no one righteous, but not even one. There is no one who understands. There is no one who seeks. Tama? Saan ba doon yung binasa mo? Ipakita ko. Dali, share screen ko. Okay. Yung 3. Ito ba yun? What if some were faithful? Will there, ito ba? Pwede ko ito i-share, di ba? Pwede, Ito ba? Ito, di ba? Will their unfaithfulness nullify God's faithfulness? Not at all. Let God be true and every human being a liar. Tama? Ito. Banad mo ano nga nito? Pa-share Sige. nga nito. Hindi, Ito nga yung English version, di ba? 3. Romans 3:3. cite mo yung verse. Hanggang 4, hanggang 4, hanggang 4 ba? Sa English kasi may pagbabago. Okay. So ibig sabihin, ibig sabihin, ako doon sa binasa ko ng Tagalog. Kasi pwede kasi ako sa ibang version eh, sa ibang salin, iba ang pagkakasabi. So i-debunk mo ako doon sa binasa ko. Hindi. Ako yung nagko-question. Please, answer lang ha. Please, sabihin mo lang siguro kung hindi. So ibig sabihin, malitong Iba daw yung iba daw yung Tagalog and yung English version. Oh my goodness, where'd you get that from? So ibig sabihin like when somebody speak English, hindi yun ang ibig nilang sabihin. Like if somebody talk in English, nag-iiba yung meaning kasi English sa Tagalog. I mean, paano yun? How will that work? Especially sa Bible. When we talk about the Bible. Bible na to. Hindi yan. Yan. Pero mali ba to o tama? Hindi ko alam kung mali o tama yan, basta hindi yan ang binasa ko. Okay, ang binasa mo is lahat ng tao is sinungaling. Hindi daw yan ang binasa eh.
Oh my goodness. Tama ba? Ano, Banat Boy, pakipost nga yung binasa ko para magkaroon kami Oh, hindi. Okay, okay na. Yun lang ba? Tinatanong lang kita. Hindi, tinatanong lang kita. Tinatanong nga lang kita. Hindi ko to gagamitin. Hindi na yan. Please, moderator, ako yung nagtatanong. Ako yung nagtatanong. Hindi namin yan eh. Hindi, ang tanong ko nga lang sa'yo, ang sabi mo is lahat ng tao ay sinungaling. Tama? Sabi sa Bible, bawat tao ay Hindi, sinungaling. ikaw naniniwala ka ba doon o hindi? Naniniwala ko, sinabi ng Bible yun eh. Binasa ko yun eh. Okay, ngayon, may papakita akong picture, tapos sabihin mo sa akin kung sinungaling o hindi sinungaling. See, that's what I'm saying, that hindi mo kailangan, you shouldn't be doing stuff like that. You shouldn't be saying all. Especially pag sinasabi mong liar or truthful, all is truthful, all is liar, like that's gonna get you. You should say like maybe siguro bigyan mo ng there's a high chance or there are some, but don't use the word all. Kasi even in statistics, I've never seen na 100%. When I research statistics, I've never seen 100%. Usually, katulad sa fatherless, sa like there's like a mga ganon, 40-50%, 60%, tapos tumataas, the numbers tumataas, pero hindi sinabi all. Pati yung mga ibang statistic na nakikita ko eh. Like, I've never seen a statistic na 100%. You know, like you shouldn't be, on a debate, you shouldn't be using all. You should be saying some, or siguro there's a high chance, there's a low chance, or sinasabi mo siguro it's possible, it can happen. Pero I think that's one of the big mistakes that Melo Yap made. All are liars. Because ikaw din eh, nagsisinungaling ka din. If you say like, everybody is a liar. So what's the point of the debate? Nagsisinungaling ka din, si Kayo sinungaling, ikaw sinungaling, then what's the point? You know? Sinungaling, okay? Okay lang? Ay, hindi okay sa akin yun dahil ito ang pinag-uusapan natin. Hindi, kasi sabi mo lahat ng tao eh. Gusto ko lang malaman yung grounding mo na sinasabi mo lahat ng tao ay sinungaling. So ang tanong ko, ito ba sinungaling ba to hindi? I know, this is when naka-offensive na si Kayo. Dito talaga si Kayo, like, oh my goodness, he's on the offense now. Sinungaling ba yan o hindi? Hindi naman si Fiscal EJ yung kinontent ko yung sinasabi. Tanong ko lang, sinungaling tao ba yan? Lahat ng tao ka mo, di ba? Kasama ka dun. O sige, kasama ako. So, Okay, sinungaling ba to itong nasa ano? Sinungaling ba yan? Hindi siya ang kinontent ko. Tinatanong ko nga lang, lahat ng tao sinungaling hindi. Inaano Kasi niya na hindi eh. nga siya ang kinontent ko. Sinisira na ni Kayo yung belief system ni Melo. Like, yung, about everybody is a liar. Hindi naman, lahat ng tao sabi mo, hindi, Atty. Libayan at saka ano. So gusto ko lang malaman, theoretically, sabi mo lahat ng tao ay sinungaling. Sinungaling ba yan o hindi? Hindi ko sasagutin yan dahil hindi yan. Moderator, categorical yung question ko. Sinungaling o hindi sinungaling lang? Judging the Categorical din yung sagot ko. Hindi yan. Moderator. Sa tingin ko pasok naman yung tanong ni ni Boss Kayo. Pero Correct. yung kaya Thank lang you. kung ayaw sagutin ni ni Boss Melo eh. Baka pwede Categorical yung tanong ko. Categorical Sinungaling ba o tao ba si Fiscal EJ? Hindi. Hindi yun ang topic ko. Kung tao siya, wala akong pakialam kahit ano. Lahat ng tao sabi mo, tama? Lahat ng tao sabi mo. Lahat ng tao, right? Lahat ng tao. Lahat ng tao ay sinungaling.
Tinitindigan mo ba lahat ng tao ay sinungaling? Ayon sa binasa ko. So hindi ka naniniwala doon? Naniniwala nga ako. Babasahin ko ba yun? Kung hindi ako naniniwala, ano ka ba? Tinatanong nga kita, sinungaling ba to? Yan yung topic ko eh. Gusto mo, yan ang topic natin sa susunod kung tao siya. Tinatanong ko, tao ba siya? Moderator, categorical yung question ko. Sinungaling o hindi sinungaling? Yes or no Oh lang? my goodness. Sinungaling ba yan nasa ano yan o hindi? Sa ito ako talaga pasok naman yung Boss Melo Boss Kayo. Pasok yung tanong para Okay. sa akin kasi related naman doon. Kaya lang kung ang problema kasi dito Hindi yan yung topic. ayaw sumagot ni Boss Melo dun sa kasi sabi niya hindi topic. Gusto mo ba mag-move into another? Ano mo na Sige. Kailangan Sige. yan Kasi yung 10 minutes. So, sige. Yan ang paniniwala. Ito, sinungaling ba to? Hindi. Same answer. Same answer. Ano same answer? Yan ang topic natin, correct? Same answer. Hindi ko sasagutin. Kasi hindi ko pa diniscuss yan doon. May diniscuss ako doon. Teka. I'm sorry. So, hindi ka tumindig nang hindi sinungaling si Rafi Tulfo? Ang diniscuss ko doon, Moderator, categorical yung question ko. Answer muna bago magpaliwanag, please. sumasagot ako. Huwag kang sumapat pag sumasagot Hindi ako. yung masagot. Ako yung nagko-cross. I'm sorry. Ako yung nagko-cross. Pero Boss Melo, ang magdidictate talaga ng pace si Boss Kayo. Pero Kayo is Sumasagot nga ako doon sa tanong mo sige, eh. ano Ayaw yung- mo- Tanong ko nga, ayan nasa screen mo. Ayan nasa screen mismo. Sinungaling ba yan o hindi? Okay, ito sagot ko. Based doon sa sinabi ko, doon sa content ko dito sa tindi ko kanina. Ang tinutukoy ko na hindi nagsisinungaling si Rafi Tulfo doon sa issue ni Megan Aguilar. Lahat ba ng tao ay sinungaling o hindi? Lahat ba ng tao ay sinungaling o hindi? Ibang topic yon. Tinatanong ko nga, lahat ba hindi mo ba binargue na lahat ng tao ay sinungaling? Hindi yun ang topic ko. Yun yung sinabi mo kanina. Yun yung unang-unang sinabi mo. Recorded pa. Oo, totoo. Pero hindi So, yun, tanong ko nga, sinungaling ba yung taong yan nasa harapan na yan? hindi yan ang topic ko. Yan ang topic natin si Rafi Tulfo, di ba? Common ground. stop Alam mo yung common time ground? ko para Stop time mo. Sige. Pero ayaw sumagot ni kasi hindi nga Yan ang topic namin mismo eh. Si Rafi Tulfo mismo ang topic namin tsaka si Tony Libayan, right? Walang konteksto yan. Walang konteksto yan. May konteksto Hindi ba- yung sinabi ko. Based Wala on naman- kay Megan Aguilar. So hindi ka naniniwala sa binasa mong talata. Tama ba? Doesn't matter. It doesn't matter. It matters. Usapan natin yung kay Megan Aguilar. It Doon matters. hindi nagsisinungaling si Rafi Tulfo. Okay, so dapat ang sagot mo dito hindi sinungaling si Rafi Tulfo, correct? Ito. Ay, hindi naman kay Megan Aguilar yan eh. Hindi, si Rafi Tulfo to eh. Hindi Si Rafi kay Tulfo. Megan Aguilar yan. So tinatanong ko nga sinungaling ba to? Megan Aguilar ba yan? No, Melo. Hindi naman si Megan Hindi mo ma-defensahan yung yung paniniwala mo eh. Kaya ka natatalo ni Kayo eh. Ayun Nautakan ka dito eh. Kasi nga, sinabi mo kasi lahat. Lahat. Sabi ko nga sa'yo eh, like you shouldn't be saying all. Aguilar ang topic natin, si Rafi Tulfo tsaka Tony Libayan, di ba? Ako nagbanggit ng Megan Aguilar eh. Ako nagbanggit ng Megan Aguilar. So, i-cross mo ako based doon sa binanggit ko. Oo nga, di ba? Sabi mo lahat ng tao sinungaling, si Rafi Tulfo ay hindi sinungaling. Oo nga, ginagawa nga ni Kayo eh. He's crossing you based on what you said. Tama? Tignan mo SWS Rafi Tulfo. Ay, basta kung ano man yan nakasulat yan, hindi yan yung topic ko. Kay hindi Megan ako Aguilar makabati yun. ngayon Pero Question ko lang Kayo, ito. theoretically may na-establish ka ba o gusto mo mag-proceed ka na? May gusto ko establish na hindi lahat ng tao ay sinungaling. Hindi na sumasagot si Boss. So hindi lahat ng tao sinungaling. Yeah. So, ang tanong ko, sinong tao yung hindi sinungaling? Hindi ka pa pwede. Teka nga, kaya nga ako tinetesting kaya ako nga tinetesting yung ano mo. Kaya ako nga tinetesting kasi ipoprove ko dito na hindi lahat ng tao ay sinungaling. So, pinapasagot lang kita, sinungaling ba to? Sinungaling ba to? Ito yung next. Sinungaling ba to? Na-prove mo ba naman na hindi sinungaling, may mga taong hindi sinungaling? Hindi pa prove pa. Hindi ba yung tindig mo?
madali lang ipakita na ang mga tao ay nagsasabi ng totoo. If somebody tell you about the law of gravity, that is true. If somebody tells you that there is 24 hours in one day, that is true. If somebody tells you that there is no dinosaur on the face of the planet, that is true. You know? Si Rapi Tulfo. Hindi sinungaling si Rapi Tulfo, di ba? Hindi pinrove mo nga ako. Hindi nag-agree ka sa akin. Ano ba, moderator, anong gagawin ko? Ano gagawin ko? I-proceed ko na yung time. Kung theoretically, kung sa tingin mo, may na-establish ka naman na dyan, mag-move ka sa another ano. Okay, so ulitin ko lang ha. Ayaw sagutin ko sinungaling si Fiscal EJ, tao si Fiscal EJ, so hindi niya masabi, shout out Fiscal EJ, I like your style. Anyway, ito si Rapi Tulfo, ang sinasabi niya, sige. Sige. Naiano mo naman, paliwanag mo yan. Sige, start. Tapos si Rapi Tulfo ay hindi niya raw masagot kasi hindi raw namin topic. Pero yung second si Rapi Tulfo ay hindi sinungaling. Hindi niya masabing hindi sinungaling si Rapi Tulfo. So I think talo na siya doon. Anyway, ito, Meliak. Sinungaling ba to? Sinungaling ba to? Hindi. Hindi ko topic yan si Atty. Villamor. Oh, man. Tanong ko lang. Oo, hindi. Hindi ko topic yan. Okay. Ito, sinungaling ba to? Hindi ko topic yan. So, hindi mo masagot kung yung babies ay sinungaling. Hindi ko topic yan. O si Cristo ba ay sinungaling? Hindi ko topic yun. Oh, man. Okay. Sige. Okay na tayo dyan. Okay na tayo. Salamat. Next. Sabi mo kanina, ipoprove mo na liar si Atty. Libayan, right? Okay. Tapos, sabi mo, actually, ang gagawin mo is papatunayan mo brutally liar si Atty. Libayan. Tama? Yes. Okay. Agree ka ba na kailangan mong i-establish sa pagiging liar ng isang tao is yung 3 elements? Agree ka ba na unang-una, knowledge, falsehood statement, Yes. knowledge na it is false, and intent to deceive? Yes. Agree ka doon? Yes. Tapos, sinabi mo kanina sa video mo, yung judge ka mo, tinawag ni Atty. Libayan na sinungaling. Tama ba? Yes. Yun Okay. ang kahulugan nun kasi tinutulan niya at sinabi niya na mali yung in-issue mo. Okay. Lumalabas Okay. Base sa argument. So, sabi mo na sinabi ni Atty. Libayan na nagsisinungaling ang judge because Atty. Libayan is against doon sa judge. So if somebody is against you, sinungaling na automatic. Oh, what the hell is that, man? So if I go against if I go against somebody, kunwari magkaiba kami ng belief system, and I go against somebody else, automatic sinungaling na ako. How the heck does that work? Komento mo lahat ng tao ay sinungaling. Bakit mali si Atty. Libayan tawagin yung judge na sinungaling? Dahil hindi nagsinungaling yung judge. Okay. Doon sa particular na yun. Okay. Meron tayong common ground dito. Kaya bibigyan mo ng context bago mo akusahan yung Uulitin ko. Sinasabi ko, bakit mali na tawagin na sinungaling yung judge kung sinasabi mo lahat ng tao ay sinungaling? Kasi doon sa particular na yon, hindi nagsisinungaling yung judge. Okay. Kasi ngayon sa editor, no? Sabi mo walang editor si Atty. Libayan, diba? Okay ka rin sa sagot ko. Ako yung nagtatanong. Huwag mo akong tanungin. Game. Nakikita mo tong videos na to? Edited ba to? Hindi. Na-edited yan. Okay, kapag may edited, may editor, correct? Pwedeng wala. Kasi ang sabi so pwede maging edited na walang editor. Hindi pa ako sumagot. Ang sabi ni Okay. Libayan, mag-hire siya ng editor. Yan, asan yung hinire niya? Ipakita mo sa akin. Ang tanong ko lang, please. Yung mga videos na pinakita ko, edited ba yun o hindi? Edited. Okay, pag may edited videos, may editor ba? Wala. May editor.
Pero, hindi. Okay, thank you, may editor. O, tas ito yung next question ko. Yung question ko, may editor ka ba? May editor ka? Meron. Meron? Meron. Ito ba yung editor mo? Yan? Ha? Yan ba yung editor mo? Anong editor? Hindi yan ang topic ko. Hindi ko alam Ito, sige. Okay na. Ilang minutes na lang ako? Ilang minutes na lang ako? Ha? Seconds. Sige, okay na. Salamat. Minutes dyan. Salamat. Hindi, okay na. Wait lang. Okay na. Ano ko muna? Pero I'll just skip that part. Okay, Kayo's opening statement. Ano yan? Parang pwede mo yung ano yan. Hindi, may control ka naman dyan sa ano eh. Di ba? Na tayo Okay. sa Kayo's opening statement. Okay, so ito, another physical Only kung magulo, study. Camera, Okay. Camera ka. Like, like I already have no... Teka lang, nag-yosi ako eh. Sige. Sige na, okay lang yan. Nag-yosi Sige, ako eh. sige. Sige, okay. So, narinig naman natin yung recorded Meloyap. Narinig naman natin yung recorded Meloyap and it sounds so convincing. Except, ang argumento niya is lahat ng tao ay sinungaling. Okay? So, nung pinakita ko sa kanya, yung mga tao, ewan ko, hindi yata tao si Rapi Tulfo at yung mga pinakita ko. Pero, okay. Timer muna daw. Timer muna. Oo nga ba, tapos na yan eh. Ba't na yan? Hindi, ano ba, tindig ka na ngayon ng ano or titindig mo? Ito na. Yun na yun. Start mo na yung timer. Sige. Wait lang. Yan. Yan, timer. Yan. Let's go. Okay na? Okay na. Timer starts. Okay. So, yun na nga. So, ganda narinig natin. Kwentuhan lang tayo dito. Well, sabi niya pala, hindi liar, kundi brutally liar, no? So, okay lang yan. Ngayon kasi ipoprove ko, si Rafi Tulfo ay liar. Okay? So, mag-start muna tayo sa kung ano ba kailangan nyo i-prove ko actually. Kasi ang title natin ngayon is si Atty. Libayan ay sinungaling at si Rafi Tulfo ay hindi sinungaling. Right? Okay. Kung yun ang proposition, the negation of that would be or. Kasi yung conjunct na yun, kailangan niya patunayan parehas for him to win. Ako, all I need is just one kasi I can apply the other one sa second. So ngayon, like kung ano yung narinig ko, wala naman akong narinig dun sa kay Rafi Tulfo na hindi sinungaling. Pero sabi niya na, nagsabi lang totoo. Parang, anyway. So, punta muna tayo sa papatunayan ko is either si Rafi Tulfo ay sinungaling or si Atty. Libayan ay hindi sinungaling. Okay, pag-usapan muna natin kung ano yung ibig sabihin ng pagsisinungaling. Katulad ng sinabi ko kanina, magsisimula naman tayo sa falsehood. Okay? It has to be false, objectively false yung sinabi. Yun yung unang-unang kailangan natin i-prove as an axiom para, pangalawa, yung knowledge na it is false, ignorance is not part of it. So, an intent to deceive. Okay? Ibig sabihin, kailangan yung tatlong elements na yon ay actually present do sa situation. Okay? Kasi I'm not arguing here, I like my opponent na gusto niya magkaroon ng general hasty generalization na lahat ng tao ay sinungaling. Yeah, When unlike my dito eh. Like my structure talaga yung sinasabi ni Kayo eh. May mapa. Like there's a route na pinupuntahan si Kayo. Tsaka si Kayo, he looks so parang sanay na siya parang wala lang sa kanya eh. Like parang kinakausap lang ng one-on-one eh. So. Opponent, I'm not God. Okay? God can actually just do that. Well, I'm not God because I'm also commanded to prove every accusation. Okay. So ngayon, madidefine natin yung pagiging liar dito is on the inductive reasoning, not on theoretical. Kasi I already debunked the theoretical side of things. Meaning, lahat ng tao ay sinungaling. Okay, are the babies sinungaling? Well, they don't have the knowledge, they don't have the intent. So, tao ba sila? Okay, then that alone debunks everything he said about lahat ng tao ay sinungaling. Okay, kung hindi natin kaya ng theoretical deduction, then let's go with the inductive, right?
inductive part of things, meaning I have to prove it like inductively. And I have to prove it without being recorded. Anyway, okay, let's start with this. Ang puprove ko dito is si Raffy Tulfo ay sinungaling, which kung aagrihan ni nung opponent ko na lahat ng tayo sinungaling, tao parang ito, all humans are liars. Raffy Tulfo is a human. Therefore, Raffy Tulfo is a liar. Okay? So, okay. So, kailangan ko patunayan ngayon yung first premise, which is theoretically, second premise pala. Sorry. Second premise pala yung kailangan ko patunayan. Kasi, unang-una kailangan ko patunayan na human siya. Pangalawa is he is a liar in the sense, in contextual, like, Ito napapansin ko din kay Kayo eh. Like, sabi nila hindi nagkakamali daw si Kayo. Nagkakamali si Kayo. Pero si Kayo, ito, napapansin ko sa kanya, mabilis niya ayusin yung pagkakamali niya eh. Yung train of thoughts niya straight. Tapos pag bumabalik ko, nagsusorry siya o inaayos niya yung sarili niya. Na mabilis. inductive reasoning. Like, kailangan ko ng evidence, right? Say yes. Okay. So ito. Mag-start tayo sa mga evidence na saan yung limit. Ito. I-start muna tayo sa there it is. And what kind of dad are you? Sa kanila marami silang bahay. Ako nakikitira lang. Pero bahay mo na rin yun. Ganun ba yun? So how many kids do you have? 2. Sabi niya 2. Again, ang sabi ko, for a person to be proved na liar, first, we need the element of false, objectively false information or statement. The second element is actually the knowledge. You have the knowledge that it is false. Third is the intent. Okay? Ngayon, sinagot niya dyan na siya. Tinanong, how many kids do you have? Ang sagot niya is 2. Which we know na hindi true. 2. Alam natin hindi true. Okay? So, to prove that, let's go to Julie Licop's channel. Mag-subscribe na rin kayo. Thank you. Mag-subscribe na rin kayo, guys. Marami kayong dyan. Maraming proof dyan. Okay. Your Honor, bawal mag-promote Your Honor. Sorry, moderator. So, ito. Julie Licop actually filed the case ng bigamy against Raffy Tulfo. Okay? Ito yung timeline actually ng nasa Senomar mismo. Ito. October 25, Raffy Tulfo and Julieta Licop got married. Okay? March 6 in 1984. Ito hindi pala sa Senomar to, sorry. Ito yung timeline lang. Tapos, nanganak si Ma'am Julie kay Grendy Tulfo na hindi yan dininay ni Raffy Tulfo. So doon pa lang, na-prove na natin na sinungaling si Raffy Tulfo with the 3 elements. Ngayon, question. Doon lang, for me to actually prove my point, it takes more than 1 proof, right? Mm-hmm. The second proof is the marriage. Okay? Here we go with the second, Only 1 yan. This sabi niya, only 1 yan. Nirespeto ko lang. Wow. Hindi ako takot, nirespeto. Nire-respeto. So, only 1 yan. 1 and only. 1 and only. He knows na that's not true. And you know it. At pupunta tayo sa marriage ni Raffy Tulfo kay Ma'am Julie. Okay? Eto, this is the correct timeline. Timeline, October 25. Iniisip ko nga like before the debate,
na gagamitin ni Caio yung paulit-ulit na pagpapakasal ni Tulfo sa iba't ibang babae. Pero iba pala yung ginamit, yung ano lang it was enough using the interviews. Because I thought before that he's gonna use the failed marriages na he was married many times. Tapos magpapakita siya ng mga documents to prove that Tulfo is a liar. Pero yung interview pala, it's pretty decent. It's enough. 1982, kinasal si Raffy Tulfo kay Julie Licop. And then, si Ma'am Julie ng anak noong 1984 kay Grendy na never tinanggi ni Raffy Tulfo yan. March 30, 1985, si Raffy Tulfo ay pumunta ng US. Andyan yung marriage application. Kung makikita nyo dyan, ayan yung marriage application number na nagpakasal siya kay Celadonia Amos. But, here's the problem. Hindi Teshiba ang ginamit niya. So ngayon, how about the information you put there? Like for example, sa application, it means, alam niyang false, the information is false, the intent to deceive. Ito yung pangalawang argument. Ito yung pangalawang proof. Sasabihin nyo. Ito, October 5, 1992, si Ma'am Julie is actually nagpakasal, nagkaroon ng presumptive death. And then yung June 24, 1993, January 1995, Raffy Tulfo and Jocelyn Tulfo got married. Question, how is it then possible na si Raffy Tulfo ay nakapagpakasal sa ibang tao kung kasal siya kay Ma'am Julie? How? Kay Ma'am Julie, maintindihan natin. Why? Because presumptive death nga yung final niya. It's valid legally. Now, the question is, paano naging valid kay Raffy Tulfo? Kasi he knows na kasal siya. The elements there is present, right? Okay. Good. Next. Teka. Sige. So, let us meet 10 minutes pa, no? Okay. Tapos, ito pa. Pinili niya. Ito nga yung sinasabi ko kanina yung kay Melo eh. Like, it's not good na may video na napakahaba, especially on your opening statement. Hindi katulad ni Caio na talagang iniisip niya yung mga sinasabi niya. Siya nagsasalita, siya nag-explain. You know, there's really a big gap dun sa dalawang yun. O Carol, Odette, Facebook o YouTube? YouTube, Family or career? family. Okay. Family or career? Ang question dito is, family ba talaga ang pinili niya? Okay. Is Grendy family? So, ang tanong ba dapat dito, families or career? Okay, according sa sinabi ng sa interview, and kay Ma'am Julie, hindi ko na yung sinabi dito na kinontak si Grendy, tumatakbo si Raffy Tulfo ng senador. Kinontak si Grendy ng someone there sa camp ni Raffy Tulfo. Nasabi, your mom is destroying my reputation. Okay. Question. How is it then possible na sabihin niya parang kung totoo naman, nakasal sila, may anak sila,
paano dinedestroy yung reputation nun kung totoo naman yon, right? So ngayon, hindi niya pinili ngayon yung family, and in fact, nagkakaroon pa sila ng settlement. Magkakaroon ng settlement para hindi na naman gulo. Okay? So kung iisipin natin mabuti, kahit dun lang nagsinungaling pa rin siya. Family or career? Siyempre career. Siyempre si idol pa. Idol nga eh. Oh, ngayon, ilang minutes pa ba yan? Okay, for you to call a person na liar, it must be habitual. Okay, hindi ibig sabihin ito, galing na rin doon sa opponent ko, ang sabi niya, contextual. So ngayon, kasi ako, I don't care about the things that I cannot prove. I only care about the things I can prove. So ngayon, lagi ako nakatingin sa I can prove. Then I can say that a person is a liar. And a liar means habitual. Not having lied in the past because I have to prove that too. Kaya hindi ko pwedeng sabihin yon. So ngayon, yung opponent ko may lakas ng loob at ng apog na sabihin na he's a brutally liar. Si Atty. Libayan. Brutally liar is actually saying habitual. Habitual. Mas malala pa yun sa liar. Habitual. Yun yung gusto niyang patunayan. Ngayon, kung ang sinasabi niya pa lang is lied in the past, una-una, you have to prove that. Pangalawa, that's not a liar. And, doon sa mga sinabi niya kay Atty. Libayan, puro circular reasoning. Siya rin yung proof. Siya rin yung judge. Siya rin lahat. Oh, that too. Kaya hindi ko pwedeng sabihin yon. So ngayon, yung opponent ko may lakas ng loob at ng apog na sabihin na he's a brutally liar. Si Atty. Libayan. Brutally liar is actually saying habitual. Habitual. Mas malala pa yun sa liar. Habitual. Yun yung gusto niyang patunayan. Ngayon, kung ang sinasabi niya pa lang is lied in the past, una-una, you have to prove that. Pangalawa, that's not a liar. And, doon sa mga sinabi niya kay Atty. Libayan, puro circular reasoning. Oh, okay. Ridley, are you okay? It kind of felt like Siya rin yung proof. Siya rin yung judge. Siya rin lahat. Oh, because of this. Ay, teka. Sorry. Ilang minutes na lang ba? Okay pa? So, okay. Ngayon, alam naman natin na mayroong conviction si Raffy Tulfo ng cyber libel. I-use cyber libel para kay Atty. Libayan, but kaso lang yon, conviction nyo kay Raffy Tulfo. Do I really need to prove it pa? Habitual lying? Ay, that's what liar means. Having lied in the past doesn't mean you're a habitual liar. Kasi kung titindigan niya na na lahat ng tao ay sinungaling, that includes him. Wala tayong mapuprove ngayon. So kaya mapupush tayo, kailangan tayong ma-force mapunta sa inductive method, which is evidence-based. You cannot claim as a hasty generalization na he's a liar because the Bible said so. Personal belief, I agree with that. Na yung liar na yun eh, like I think it's talking about compared to God, people are liars. So compared to God, the ultimate, the holiness of God, people are liars. If I have the knowledge of all people, but I'm not God. Newsflash. God can say that, I cannot. Titingnan ko ba dito? Ilang minutes yan? Titingnan ko ba natira dito? 5 minutes? Mahaba pa. Pwede pa nga ako pag-yosin yan. Anak ng toko naman, no? Kato, eto.
Sa membership, sabi niya, hindi sabi siya membership. Oh, sabi niya nagpa-member daw siya. Ha? This is my evidence. Merong members only. May abogado na si Melo Yap. Pwede na. Members only. Pinost ko yan 3 months ago. Romel Yap Malapira, bibigay Melo Yap. Member ka na batas natin, di ba? Nakita mo na to. So, Okay, I'm gonna move forward. Wala akong masyadong maganda yung explanation ni Kayo. Ito. Okay, sabi mo Kayo na mali ako nang sinabi ko na sinungaling si Libayan tungkol dun sa video doon sa membership. Agree? na walang laman yung membership. Na walang laman yung membership. So, kapag halimbawa na wala ngang laman yon, maniniwala ka na ba na si Libayan ay sinungaling o hindi pa rin? Hindi, dinibang ko lang yung claim mo. Hindi, ikaw nga, tinatanong kita, kung halimbawa na walang laman yon, sinungaling na ba si Libayan? Dahil kinlaim niya, sabi mo ka mo na sinasabi ko na walang as I video. said, Hindi lang sinabi ko, ang sinabi ko editor. Ano? Ngayon, ito, tanong ko ulit sa'yo, kung halimbawa walang laman yon, sinungaling ba si Libayan? As I said, may 3 elements para sabihing liar Hindi or nga, lie. doon sa particular, kasi sinasabi mo mali ako eh. Doon sa particular na sinabi mo na, Hindi. ayan, mali ka, Meliap, kasi may video naman. So kung Yes. halimbawa lang naman, na walang laman yon, sinungaling ba si Libayan? Dahil sa panghihingi niya ng membership, Kailangan tapos nga wala yung pa sinasabi naman. niya ni Kayo, Hindi nga, kung ma-intent, kasi pag pag kunwari, yung sa'yo, sumali ka doon, tapos, let's say na sumali ka doon sa group ni Atty. Libayan, tapos walang video at the moment, paano pag naglagay ng video after, tapos wala ka na doon? Let's say na you join, tapos umalis ka. You know, yung mga ganun possibility, pwedeng mangyari yun eh. Kaya nga yung sinasabi ni Kayo na it has to have with intent, it has to it has to be objective. Like, alam ni Atty. Libayan na hindi siya maglalagay ng content or video. Yun eh. Like, sabi ko nga, it's possible na paano pag naglagay siya ng video, paano pag busy siya, tapos naglagay siya ng video, wala ka na doon. You unsubscribe to him. Then, you know, nagsasabi pa niya siya na totoo pero hindi mo lang alam. you have to establish 3 elements nga. Mamaya, dun muna ako sa tanong ko sa'yo. In-establish So I cannot answer that yes because you need to establish. Ano ang use ng sinabi mo? Na mali ka, Meliap, kasi may laman naman. Oh, kasi ginibang ko lang yung claim mo, it doesn't mean na sinasabi kong Diyos, si Atty. Libayan. I never said that. Kung may laman o walang laman, is parehong hindi sinungaling si Libayan. Ano? Kaya may laman o walang laman, hindi pa rin sinungaling si Libayan. Hindi naman. Pwede mong, basta na ma-establish mo yung 3 elements na may intention siya, alam niyang false yun, and then may intention siya to deceive. Ini-establish ko isa-isa. Kaya nga tinatanong kita. Hindi. Mali yung sinabi mo. So kahit may laman o walang laman, hindi pa rin sinungaling si Libayan. Pwede magkaroon ng possibility, na nagsisinungaling siya doon sa walang laman. Pero you have to prove the intent. Okay. Good. Ang tanong ko sa'yo, itong channel niya na Attorney Rani Randolph Libayan, na ilang beses akong na-charge nito, ang tanong ko sa'yo, may laman bang video yun o wala? I don't know. Hindi mo alam. Hindi ko alam. Pero walang lumabas. Kung may pakita ko sa'yo ngayon na walang laman na video yun. Sabi ko nga, you have to establish the intent to deceive. Posibilidad. Yeah, it's not enough for the video. Siya. May posibilidad, yes. Okay, good na ako dyan. Okay. Ngayon, may sinabi ka dito. Ang sabi mo, circular reasoning. Ako din yung proof. Di ba sabi mo?
Lahat ng sinabi ko, circular reasoning lang at ako din yung proof. Tinatanggap mo ba yon? Yeah, lahat ng sinabi mo na parang hindi. Ito gusto ko lang clarify. Ito kasi sabi mo, ito kasi sa mga sinabi mo. Sabi mo, sinasabi ni Libayan na parang sinungaling si Raffy Tulfo. Hindi, nagsasabi si Raffy Tulfo ng katotohanan, tama? Simplify your holiday gifting. Santa has elves. You have Venmo. Yung sabi mo. Hindi, kabuuan. Sabi mo kasi yung mga... Kabuuan, yes, circular. Circular, circular. Ang tanong ko sa'yo, yung pang binasa ko na galing sa korte, na pirmado ng judge, galing pa sa akin yun, yung sinabi niyang si Libayan ay napakasinungaling. Galing pa Hindi, sa akin yun. pero ikaw lang may access. Wait. Pwede ko ma-access Ano naman yun? sinabi yung judge na sinungaling si Atty. Libayan? Like, where'd you get that from? Wala naman ano ba yun sa court document? Katunayan, si Libayan may kopya nun. Pero ikaw nga lang yung may access eh. So, how can I answer that? Pwede mong sagutin yan kasi... Wala naman nakalagay sa documents eh. Meron ba? Na sinasabi mismo ng judge that Atty. Libayan, you are a liar. Ngayon ng judge, pwede ang kasuhan ni Libayan. Sure. Like for example, final na ba yun? So, kung wala akong maipakita sa'yo, na anong ibig bang sabihin na access? Ano ba ibig mong sabihin? Because ikaw lang yung nag-present, ikaw lang may access sa evidence na yung right now na nagde-debate tayo, dalawa, right? So you're asking me if it's not recircular, di ba? Tatanggapin ko yan. Since na wala kang access doon, so hindi mo dapat tanggapin. Yeah, I don't have the responsibility to accept it. Ang Yes. sabi mo, si Raffy Tulfo nagpakasal at gamit ang ibang pangalan. Anong dokumento ang hawak mo para doon? Dapat Gamit ang ibang pangalan? Dapat may access din ako based sa narrative mo. Pwede kita bigyan access, gusto mo? Okay. Bigyan mo ako. Bigyan kita? Oo. Ano? Yung mismong application, yung marriage contract mismo, tsaka yung Senomar. Anong pinagkaiba ng marriage contract sa Senomar doon sa kinuha ko sa korte? Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba nila? Anong pagkakaiba nila? Kasi sabi mo, hindi mo tinatanggap yung yung dokumento ko kasi wala kang access. Yes. So ngayon, yung sa'yo din... Sa circular reasoning ba yung sinasabi mo? Ha? Sa circular reasoning ba yung sinasabi mo? Sa sinasabi mo na na nagpakasal si Raffy Tulfo, iba ang pangalan. Ano ebidensya mo doon? Ano ebidensya mo? Senomar nga tsaka application. Saan? Di ba pinakita ko nga yung evidence mismo, sabi ko, ayan mismo yung sa Senomar. Sinulat lang yun. Sinulat lang ni Likop yun. Hindi mo ako matatrap na ipakita yung Senomar. Sorry. Wala kang ebidensya. Hindi mas maipakita ang Senomar. Hindi ba masama? Yun. Open the public yun. Kahit sino hindi. May privacy pa rin. Kung may abogado dito, masasagot yan. Open for public yan. O wala ka lang talaga maipakita. Hindi, actually. Kung wala kang maipakita, ang tanong ko sa'yo, sino ngayon ang sinungaling? Ano ang pinagkaiba niyan doon sa pinakita kong galing sa korte? Wait lang, boss, kayo ipapakita ko yun. May pinipresent kasi Ano ang pinagkaiba niyan doon sa pinakita ko sa'yo na galing sa korte? Wala, kasi yan. Wala. Gusto mo paniwalaan ko yan? Pero hindi, final kasi yan eh. Hindi, ang tanong ko sa'yo, gusto mo paniwalaan ko yan? Yes, kasi final yan. Official yan. Official document yan eh. Official din yung sa akin. So dapat mo rin paniwalaan kasi Asan? Asan? Ito, papakita ko ha. Paki-ano muna para yung sinasabi ni Melo Yap, Bad Boy. Kita ba? Wait lang ha. Dali, i-post ko ha. May request si Boss Kayo. Boss Kayo, ano yun? Okay na. Sige. Time starts. I-start ulit natin. Sige. Ito, may papakita ako dito, Kung ang argument mo is yung circular reasoning kung ako'y paniniwalaan lang sa argumento ko, kung walang pagkakaiba, I agree with that. Ang tanong ko sa'yo, wait lang, Boss Melo. Pakilabas nga ito. Boss Kayo, time ni, ang nag-interpolate ngayon si Boss Melo. Yeah. Pag nagtanong si Kayo, pag nagtanong si Kayo pero sinagot mo, i-go ko yun okay lang yan, acknowledge ko. Pagka hindi mo, gusto mo siyang sabihan na sige.
So, ito, ipakilabas nga yan. Ayan. Ang tanong ko sa'yo, ito galing to sa ano mismo ha? Sa korte mismo galing ito. Pwede kang humingi ng kopya nito kay Libayan. So, ang tanong ko sa'yo, ito ba, paniniwalaan mo ba? Final ba yan? Judge to ha, pirmado ng judge to. Hingi ka kay Libayan. Hindi. Kailangan ko ng access doon sa buong document. Ito, gusto mo i-send ko sa'yo. Pwede rin, oo. Pwede rin. Kung i-send ko sa'yo ngayon, paniniwalaan mo? Ay, hindi. Babasahin ko muna. Hindi pa rin. Hindi pa Basahin rin. ko muna. So, ang tanong ko sa'yo, yung ipinakita mo sa akin na dokumento, Official yun. paniniwalaan mo ba yun? Official yun, oo. Ito ba, hindi ba to official? Hindi. Ito kasi you can actually get it. Ito rin naman, kaya mo rin kumuha eh. Kaya mo rin kumuha. O, ang tanong ko sa'yo, ito ba hindi official? Ang tanong ko nga, final ba yan? Final yan. Katunayan final yan, denied. Denied ang motion ni Libayan. Kasi kung hindi final yan, dapat natanggal yung judge. Hindi. Ibig sabihin, kung hindi natanggal yung judge, ibig sabihin final yun. so hindi ongoing yung argument dyan. Wala na itong argument na ito, hindi nga Okay, kaya yun yung sinasabi ko, yun yung sinasabi ko na, yun yung sinasabi ko na wala akong access sa information na yun, kaya so hindi ko pwede sabihin yun. Pero ito yung point ko. Ang point ko, ang pagkakaiba sa Senomar is ito ay final. Anong pangalan niyo nando sa Senomar? Anong pangalan? Anong pangalan yung nakasulat sa Senomar? Rafi Tulfo. Last 2 minutes. Tsaka? Ito, yung pinakita ko kay Ma'am Julie, yun. Okay. Yun yung Senomar nila ni Ma'am Julie. Pakita ko. So ano ngayon yung problema mo doon? Tapusin ko na. So ano ngayon? Okay, so to sum it all up, in my opinion, Caillou won, in my opinion. Ang layo talaga. The gap is so wide. It's a universe of a difference. Compare kay Melo Yap. Like, dun pa lang sa lahat ay sinungaling eh. Tapos na. Sabi ko nga, you shouldn't be using lahat. You shouldn't be using the word all. Kasi pwedeng bumalik sa'yo yan. Tsaka, yung video, sa simula, it makes me think na you're either lazy, you don't want to talk, you're not confident to your research, you don't want to talk in front of people, yung mga ganon. Kasi si Caillou, ina-explain niya yung thought process niya. So, wala talaga. Like, tapos, sabi ko nga din kanina, like I said before, pag si Caillou kasi, nagkakamali, like mabilis inaayos niya eh. So, mabilis mag-ayos yung thought process niya pag mali. And, napapansin ko lang kay Caillou, he is really good at remembering things. He parang mapa, like it's just, he can map things. So, he probably trained himself na ganon. Like, siguro, it's probably from his experience. Kasi, like, you can just tell na by watching him na parang matagal na siya nakikipag-debate. Like, simula pa lang, ready na eh. Si Caillou ready na, si Melo Yap hindi pa. You know? Tsaka, yun nga eh, like, just relax. Just think about what you're saying. Na andun talaga kay Caillou yung explanation niya. Yeah. Like, to be honest, yung kay Fiscal AJ tsaka kay Attorney Libayan, hindi ko pinanood eh. I'll probably
siguro dumalaw lang ako ilang minuto. But this one, I finished the whole thing. So, I think the debate went well. Sabi ko nga, Caillou won, in my opinion. And, you know, thank you kay Caillou, kay Melo Yap, tsaka kay Banat Boy for this event. Just sa mga tao dyan, like, you shouldn't be so harsh on Banat Boy being a moderator. Kasi ano talaga eh, like, wala naman talagang, it looks like this is, I might be wrong, pero it looks like this is a first debate in his channel. So, being a moderator, okay? So, yeah. Hopefully na everybody, I mean, yun lang naman, hopefully everybody have a good night kasi gabi na dito eh. It's 11:44. Okay. And so cold in here. Sabi ko nga sa inyo, like, I'm still getting over my sore throat. So, you guys have a good day and peace out.